Welcome to Dumaguete, ang kilalang City of Gentle People. Sa vlog na ito, explore natin ang Dumaguete City at ang kalapit na Valencia. Bibisitahin natin ang refreshing na Pulang Bato Falls, ang kakaibang sulfur vents, magre-relax sa forest camp at pupuntahan din natin ang Mango Ranch. At syempre, hindi mawawala ang paglalakad sa Rizal Boulevard at ang pagtikim ng ilan sa mga pinakasikat na kainan sa Dumaguete. Kaya kung may plano kang bumisita sa Dumaguete soon, this will be your perfect travel guide at isave mo na tong video na ito. Ka-Wonder, welcome to Dumaguete! Sa video na ito, isi-share ko yung travel process natin, kung paano nga ba makapunta dito sa Dumaguete, yung itinerary natin like sa hotel, yung mga places na dapat yung puntahan, at also syempre yung mga best restaurants and mga dapat yung kainan kapag nandito kayo sa Dumaguete. Kaya kung nagpaplano kayong pumunta ng Dumaguete soon, panoodin mo muna tong video na to. Good morning mga ka-Wonder! Welcome back to another vlog. And andito tayo ngayon sa Cebulan Airport here in Dumaguete City. Yay! So another local destination tong travel series natin ngayon, ka-Wonder. So from Manila papunta dito sa Dumaguete is nag-fly out tayo. Ang airline natin is Cebu Pacific, tapos around 1 hour lang naman yung biyahe. So yung pamasahe natin is nabook natin sa Cebu Pacific ng 4,000 plus pesos. Round trip na po yun. Pero ka-Wonder, makaka-ace pa kayo ng mga mas mura kapag mga seat sale po yung mabubook ninyo. Pero kapag medyo malapit na, ayan, nagre-range siya sa 4,000 hanggang 10,000 pesos. Depende rin kung kumari weekend, ganyan, or holiday, ganyan. Ngayon is weekday, kaya medyo mas mura yung nabook kong flight. So, kiklaim ko lang yung bagahe ko and then pupunta na tayo sa hotel natin kasi mag-explore muna tayo dito sa Dumaguete, tapos pupunta tayo ng Siquijor. So, meron pa tayong ilang araw dito sa Dumaguete, kaya i-share ko sa inyo yung magiging pupuntahan natin, mga kakainan natin at i-stayan natin dito sa Dumaguete City. Hi ma'am, ano po itong meron dito? Sa Dumaguete, tapos map sa Negros Oriental. Okay Ito po. yung mga best attraction. Nandito yung mga attraction na pwede mo bisitahin. Ayan, meron silang binigay. Ma'am, okay lang magpakita sa vlog. Ayan o. Ano pong name mo, ma'am? Sheila. Ayan, si Ma'am Sheila. May binigay silang flyer. So, mga best of the best ng Negros and Dumaguete. Ma'am, pag pupunta ako ng hotel ko, nakastay ako sa Flying Fish. Okay. Paano po yung mga transpo dito? May Grab tayo, sir. May Grab. Okay. May app ka ba? Yes po, sa Manila po. Tapos, pin mo na lang yung arrival dito sa airport. Tapos, from doon sa destination. Oh, Mas convenient okay. siya. Oo. Medyo mainit din kasi doon ngayon sa Dumaguete. Okay. Pero pag wala kang Grab app, ano pa yung other May mga options? tricycle tayo dyan, sir. Tricycle. Parang Tokopado or parang... Wala kasi kami dito yung mga taxi. Sa Dumaguete, so, kumbaga, tricycle yung mode of transportation na mas easier sa mga passenger. Magkano kaya yun? Usually dito, sir, 250. Pero pag Grab na sa mga 100. Okay. So, mas mura talaga Yes, Grab. mas Okay. So, thank you, Miss Sheila. So, yun nga, Grab yung magiging option natin pag pupunta tayo ng accommodation natin kasi mas mura. So, second time ko na rin dito kaya alam ko na rin yung tip na yun na mag-Grab na lang. Kasi nung last time, from Dumaguete, dumiretso tayo ng Dumaguete Port, nag-Grab na lang din tayo. Parang naalala ko, nasa less than 100 nga yung pamasahe namin nun eh. Pero ang nun is medyo mahirap lang talagang magkuha ng Grab. Ang alam ko, Grab Trike yata yung naalala ko. Pero pakita ko later kung ano yung sasakyan natin. So ito siya, ka-Wonder, yung Grab. So mapapansin nyo, Trike yung meron sila dito. So try natin kung kakayanin. So chinek ko, 1 kilometer away yung hotel natin. Nasa 101 pesos yung rate nito. Trike nga lang to, ka-Wonder. Though dalawa lang naman kami, so kakayanin na to kahit may bagahe tayo. Kayo po ito, sir. Dito lapit. Apo. Isa na lang sa loob. Sige po. Tulungan ko po kayo. Sige po. Hi, ka-Wonder. So ito na yung trike na nabook natin. 101 pesos. So ilan po yung kasya dito, kuya? Bakit? Ilan mo ba kayo? Hindi, dalawa lang po kami. Bali, 6. 6 ang maximum po nito. Sige po. Ka-Wonder, so nakababa na tayo ng trike. So si Kuya Rene yung naging driver natin. Nakakatawa siya. So ano lang pala, share ko lang din yung na-share niyang story.
So, 'di ba, nagmahal na yung gas. Pero yung pasahe nila, yung pamasahe is hindi ganoon kataas. Parang kung nasa 101. So nag-add na lang tayo kasi may bagahe rin tayo. So parang naghihimutok siya or nagrarant lang din siya na sana ayun nga, tumaas din yung rate ng Grab ganun. Kasi nga tumaas din naman yung yung gas kaya 'di ba? Hopefully tumaas din yung rate nila versus imagine mo 250 versus 100. Kaya yun, binigyan ko na lang siya ng another tip. Anyway, nandito tayo sa magiging accommodation natin. Check-in muna tayo. Hi, Wonder. So, hindi pa tayo makapag-check-in kasi time check, it's 10:30 and ang check-in, standard check-in time nila dito sa Flying Fish Dumaguete is 2 p.m. pa. So, nag-rent na lang tayo ng motor. Lalagay ko dyan yung number ng pinag-rentan natin. So, itong motor na nirent natin is 500 pesos for 24 hours. So, may kasama na siyang helmet and yung gas hindi pa siya kasama. So, chinek ko, naka-empty siya. So, magpapagas pa talaga tayo. So, yan yung easiest way para mag-roam around dito sa Dumaguete. Kung di kayo marunong mag-drive, I think pwede kayong rent ng car kung car yung gusto nyo or pwede kayo siguro, di ko alam parang yun kanina nakita ko meron silang angkas. Double check ko yun. Or pwede kayo sigurong mag-trike yung sa Grab. So, tara na, lunch muna tayo. Okay, so next gastos, 200 pesos na gasolina. Malapit lang gasolina dito from dun sa Flying Fish. Mga siguro 500 meters lang. Wonder, so first stop natin, syempre kakain tayo. So, dito tayo sa may Buglas Cafe. Malapit lang to Wonder, siguro mga 900 meters doon sa Flying Fish. So, maganda talaga pag may motor kayo kasi Google Maps lang, ganyan. Tapos, makakapunta na kayo sa mga spots. So, dito, malawak siya. Meron silang designated parking slot for the motor. Tapos, nandito naman ang 4 wheels. Tignan mo Wonder, yung structure ng restaurant nila, parang siyang old house. Ang ganda. And mapapansin nyo, meron pala akong ganito, balabal, para pag nagmumotor, medyo hindi tayo mangitim. Pero nag-wear naman ako ng sunscreen, Wonder. Ang ganda. Parang first impression ko, parang nature vibes. Kasi nga napapalibutan siya ng napakaraming mga puno. So tara, pasok na tayo. Wonder, ang aesthetic ng loob nila. Medyo old siya pero ang ganda yung mga wood na ginamit nila. Ayan, tingnan niyo sa taso. Wood ng nitong mismong structure nung restaurant. Ang ganda yung tingnan. Tapos naka-aircon naman sila sa loob. Kaya di siya mainit. So, pakita ko sa inyo yung menu nila. So, Buglas Isla. So, Buglas Isla is a neighborhood cafe from Dumaguete City, Negros Oriental that proudly serves breakfast, brunch, and Negrens favorites. And trivia lang Wonder, Dumaguete is the city of gentle people. Kaya palang babait nila. So, ito yung menu nila. Meron silang mga starters starting from 220 to 360 pesos. May all-day breakfast sila starting from 420 pesos to 490 pesos. Soup, fried rice, tocino, sandwiches, pasta. And meron din silang mga pizza. Tsaka nandito yung all-time mga favorites nila. So, nag-order kami ng lechon kawali. Tapos, tinry na namin yung pizza nila na Buglas Signatures for 590 pesos. Tapos, ito naman yung drinks nila. And screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Wonder, andito na yung food natin. This is Buglas Pizza. And order tayo ng rice meal nila na lechon kawali. In fairness, parang big serving din sila. May kasama ng rice yung itong lechon kawali. Kain na po tayo, Wonder. Look at this. So, ganyan yung niya, paano ito? Bread niya. Tikman natin. Meron siyang pineapple Wow, meaty siya Meron siyang ham, tas meron din siyang parang mga minced pork sa ibabaw. Tas sobrang cheesy niya. And yung bread niya, manipis lang pala siya. Akala ko nila makapal. Kumapal lang siya dahil dun sa cheese. And meron siyang pineapple. Gusto ko ang pineapple sa pizza. Sarap nito. Okay, Wonder. Ngayon naman, try natin yung lechon kawali.
So, meron siyang 2 sauces. Merong suka and meron ding, I think, Mang Tomas to. Sa suka ako syempre. Fairness, crispy yung balat niya. Harap. Syempre, hindi mawawala dapat ang rice kapag ganito yung pagkain. Sarap. Hi, Wonder! So, next stop natin is dito sa may Pulang Bato. So, mga 30 minutes na drive siya. Medyo inulan na tayo. Pero buti ngayon medyo sumisikat na yung araw. So, may entrance fee sila dito na 100 pesos per person. So, nasa bundok siya na area, ka-Wonder. Ayan. Tapos, baka mapansin nyo, medyo pangit na yung quality. Or hindi ko alam kung pangit ba. Tinetesting ko rin kasi yung single lens nitong Insta360 natin. So, pinadala tayo ng Insta360 ng bagong ganito camera. Ayan. Tapos, umaambon din kasi kaya hindi ko na nire-raise yung isang camera ko na DJI Pocket 3. So, ganito itsura niya, ka-Wonder. So, meron sila ditong parang, restaurant? The Barn at Pulang Bato Falls. Yan, iba't ibang bansa yung nandito. Brazil, Spain. Ano meron dito? Parang bar nila. So, may mga room accommodation din sila pala dito. 2.5 daw per night. Good for 2 packs. Yan, ganito yung itsura ng resort nila, ka-Wonder. So, andito daw yung kanilang children's park. Parang meron silang playground doon, ka-Wonder, oh. Tapos parang meron silang paliguan na swimming pool. And ito parang private villa siya. Ayun, Villa Lydia. Tapos, medyo pangit yung kulay ng tubig. Medyo murky siya kasi maulan. Pero ang ganda ng view nyo pag dito kayo mag-i-stay. Tapos, dito naman, okay. So, natural water pala siya. Ayun, pinagliliguan ng mga bata. Tingnan natin kung malamig yung tubig. Malamig yung tubig. Pero malinas, Ayun. Ganda. So, ang galing dun sa bundok yung tubig. Ayun. Dito naman, ka-Wonder, paakyat tayo. Ganda rin ang view. Di ba? Tapos nawala na yung ulan. So, blue na. Ang ganda. Pag gusto nyo ng nature vibes, punta kayo dito sa Pulang Bato. Pero hindi pa yan yung highlight ng Pulang Bato Falls kasi meron pa sila. I think ito... pwede kayong kumain ata dito. Yun, parang yun, nakikita na natin. Ayun, may falls. Ang ganda. Tapos nagbabalsa-balsa yung mga bata. Tapos yun yung medyo malaking falls na Pulang Bato. Lapitan pa natin papunta doon. So next stop natin after nung Pulang Bato is dito sa may sulfur vents. Ayun siya. So medyo masangsang yung amoy pag nandito kayo kasi ganun talaga yung characteristic ng mga sulfur, 'di ba? Medyo masangsang yung amoy. Kung nakapunta na kayo ng Beitou sa may Taiwan, sa Taipei, ganito din, may umuusok yung yung actually tubig yun pero ito parang nanggagaling siya sa bundok. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo masangsang talaga yung amoy niya. So along the highway lang siya, ka-Wonder. Dito lang kayo magpa-park, mag-hazard lang kayo. Pero doble ingat kasi nga along the highway siya. Ayan ngayon itsura niya. Lapitan natin para makita nyo siya.
Diba? Ang amazing. Yung pulang bato ka wonder, yun lang yung daan niya. Yan o, dito. Yan, paakyat doon. 1 kilometer away na lang dito yung pulang bato. So, inuna na natin yung pulang bato, tapos bumaba na lang tayo. Nadaanan na namin to kanina nung nagmumotor tayo. Pero may mga nagpipicture kaya hindi tayo nag-stop. Kaya inuna natin yung pulang bato. So, punta na tayo sa next stop natin. Go Wonder! So, next stop natin is dito sa may Mango Ranch. So, free entrance lang dito. Along the highway lang din siya. So, kung nanggaling kayo sa pulang bato, madadaanan nyo yung Red Rock Hot Spring, pero hindi na natin yung pinuntahan. Tapos pag bumaba kayo doon, ang sunod nyo is yung Sulphur Vents. Tapos ayan, pabalik na to kasi ng Dumaguete. Nadaanan na natin to kanina, nilagpasan lang natin kasi inuna natin yung medyo mas malayo. So dito sa may Mango Ranch, ang pwede nyo gawin dito is mga photo spots, ganyan. Meron din sila dito parang Aqua Planet na parang water park. Tapos meron din yata sila ditong go-kart. Check natin kung kakayanin natin mag-go-kart ngayon. So doon tayo nang galing ka Wonder, nagpicture tayo. Tapos dito meron silang The Barn. Ang ganda. Ang aesthetic magpicture dito kasi all white yung barn nila. Tapos dito yung part ng steakhouse. Para siyang restaurant. Outdoor adventures at Mango Ranch. Yan yung mga pwede nyong gawin dito. So meron silang go-kart, ATV tours, para motor tours. Ayun nakalagay doon. Tapos dito meron silang pa-windmill. Ganda kasi ang ganda ng background nyo. Kaya stand out siya kasi green doon, parang may bundok. Ang lawak pala nito. Tapos dito sa likod niya, ang ganda oh, tingnan nyo Wonder. Meron silang parang open area dito. Oh, ang lawak pa nito oh. Ang ganda. I think yung doon sa ano doon, para siyang, may naririnig akong stream of water. Siguro para siyang ano, yung falls dyan. Try natin paliparan ng drone later. So next stop natin is dito sa may Forest Camp. So mga 20-minute drive siya from dun sa may Mango Ranch. So pasok na tayo. Opo. Entrance fee 200 for adult, kids is 170. So cash basis lang sila dito and bawal ang mga audio and speaker na malalakas. So tinatatakan tayo ng ganyan para sa ano nila, yung label nila na nagbayad kayo. FC4 Forest Camp. Oh, so this is the entrance. Ano meron dito? Accommodation ba to? Pastel paintings daw. Binibenta yata. Freshly baked ensaymada. Ano pa? 200 per box. Ano pa? Tapos dito may restaurant din sila. Pag nagutom kayo, pwede kayong kumain dyan. Uy, may mga koi sila oh. Tapos papaya. Parang ang lawak niya. Meron pa dun oh. Tapos, hindi ko alam kung anong meron dun sa kanan. So baka dito tayo. Left. Sige, try natin dito. Kaya pala siya forest camp. Kasi nga literal na nasa gitna siya ng forest. Ayan, itong mga to, cottages, libre na siya. Kasi nga, ano, nagbayad ako 200 eh. Entrance. Ah, may slide. Ayan o, tingnan si kuya. Oh! Pero yung dadaanan nyo, ganyan siya. Malalim ba kuya? Malalim? Malalim daw. Mga hindi marunong malagoy, huwag nyo nang subukan. Pero ganyan siya. Sige, sheesh! Pwede ka naman pala hanggang doon lang, tapos diretso ka na dito. Cute. Ayun na, tapos may kawa doon, sa part na yun. Try natin maligo, maya maya. Ikot lang muna tayo. Doble ingat lang, kasi lalo na kapag umulan, tignan nyo yung daan nila, medyo parang may mga, ano ba doon, lumot-lumot, so madulas yan. Oh, may falls dito. Hindi ko lang sure kung natural to or ginawa lang talaga nila. Pero syempre ito, may mga puno na kung saan, and parang 1,000 years ago pa. Check natin dito sa view na to.
Ay, wow. Ganda ng kulay ng tubig dito. Ganda. May mga gazebo pa na nakatayo dun. Tapos ito, hindi ko sure kung libre. Yung mga cottage na ganyan. Or pwedeng magdala ng pagkain. Dito, more cottage. Ay, may nag-ano, karate do dun, sa banda dun. Dito may paliguan pa. Ang lawak. So may paano pa sila dyan. Quotable quotes. Take nothing but pictures. Live nothing. Live nothing but footprints. Kill nothing but time. The forest camp. Ang nice naman dito. Ganda. Ito parang pambata. Ayun mga slide ng mga bata. Kasi bata yung mga naliligo. Cute. May lifeguard naman na nakabantay doon. Ang cool. Meron pa silang ginawang bridge dito. Ito mukhang natural talaga. Ayun galing doon. Ayun Pero hindi ko sure kung pwedeng paliguan dito. Nakakatakot, parang ang lalim na. Meron pa hanggang doon Ang lawak pala niya. Super lawak. Tapos meron pa packet papunta doon. Parang nawawala na nga ako Hindi ko alam saan ako nag-entrance kanina. Ano tong meron dito? Hindi ko lang sure kasi dito. Ang medyo problema lang dito. Hindi mo sure kung malalim o mababaw. So hindi ko alam kung recommended siya for kids, ganyan. Or yung may mga matatanda kayong kasama. Pero maganda sana to kapag yung kulay ng tubig is medyo malinaw. Tag-ulan naka-wonder, normal na ganyan talaga yung kulay ng tubig. Nagba-brown talaga siya kasi galing yan sa bundok. Yun. Kung umulan, ayun, syempre aagos pababa, so magiging brown siya. May hagdan pa paakyat. Ano meron dito? Parang wala naman na. Parang end na siya. Iikot ko na lang doon, papunta doon. Pwede pa kayong magpaano dito sa kawa Libre po yan, sir. Okay. Hindi ba mainit? Pwede hawakan po. Malamig naman pala. So hindi na tayo maliligo kasi malamig yung tubig dito sa may forest camp and magsasara daw sila ng 6 PM. Tapos for the views, okay naman siya, pero sabi nung tour guide or yung nagbabantay kanina, nakausap natin, kasi napansin ko medyo brown yung tubig. So kanina umaga daw is malinaw pa daw siya, pero ngayon medyo na kasi siya, brown na siya. So, best time to pumunta dito is kapag hindi umulan the other day or kapag hindi umulan ng kumari hapon, ganyan. So, siguro umaga pumunta na lang kayo dito para mas malinaw yung tubig and ma-enjoy nyo pa siya. So, tayo siguro hindi na tayo maliligo kasi parang wala na rin ako sa mood and medyo brown kasi yung tubig kaya medyo parang ayokong maligo. So, ngayon, balik na tayo sa ating hotel kasi pwede na tayong mag-check-in. Hi, Ka-Wonder! So, finally, nakapag-check-in na tayo dito sa pag-i-stayan natin ng one night dito sa may Dumaguete. So, quick room tour lang tayo. So, here's the main door. Ang pangalan niya is, Manjuyud. Di ko alam kung name siya or di ko alam. Bisaya word yata. Pagpasok nyo, ito kaagad. May bed tayo dyan. I think this is a double size bed. So, pero standard room pala to. Tapos sa gilid, meron tayong side table. Tapos parang, storage. Okay. Tapos may water. Pwede nyo i-refill yung water doon kasi sa may reception nila. May sampayan dyan. In fairness, high ceiling sila. Tapos dito, meron tayong parang pailaw and aircon naman siya, Ka-Wonder. Tapos dito sa part na to, na dito ang toilet and bath. So, meron tayo ditong maliit na sink. Meron tayong mirror dito. Tapos, hand soap, shampoo, and shower gel. Tapos, may bidet naman po, Ka-Wonder. Tapos, ito naman yung shower area nila. Meron naman pong provided na heater. So, ito yung standard room ng The Flying Fish
hostel in Dumaguete. Pero ang alam ko, Ka-Wonder, meron silang mga rooms pa dito. Lalo kapag solo traveler kayo, nag-i-start siya sa 600 yata. Isa siya sa pinakamura at sikat na hostel dito sa may Dumaguete. Pwede nyo i-book to sa Agoda, Ka-Wonder. And ang room rate nito is nasa 1,062 pesos. And makaka-discount pa kayo pag ginamitin nyo ng hotel coupon natin for Agoda. That is Wonder J Agoda, all capital letters. So to redeem, punta lang po kayo sa Agoda app, pindutin ang deals at i-enter nyo yung coupon na Wonder J Agoda, all capital letters, for up to 10% discount. Tapos 5 times nyo siyang pwedeng gamitin per month. So, i-redeem nyo na lang i-redeem kapag nauubos siya. Pag sa activities naman sa Agoda, Agoda Wonder J, all capital letters, like eSIM, airport transfer, mga ano nyo pa, activities, mga ganyan na ibubook nyo po sa Agoda. So, pwede yan dito sa local and pwede yan sa international. Pero pwede pa rin nyo pong gamitin yung Klook promo code ko, that is Wonder J Klook, for up to 5% discount pag sa Klook po kayo magbubook. Tapos, meron din tayong creator shop sa Klook. Search nyo lang Wonder J. Tapos, nandyan yung mga suggested na mga nagawa ko ng mga tours, mga hotel na recommended ko sa mga lugar na napuntahan ko, ibang lugar na and activities pala na napuntahan ko. Tapos may mga discount codes din dyan, redeem yun na lang. Search nyo lang sa Klook Wonder J. So parang own creator shop ko na siya ng mga recommended ko na activities and hotels ko sa Klook. Anyway, freshen up lang tayo, tapos hanap tayo ng dinner spot natin. Hi, Ka-Wonder! It's time for dinner and nandito tayo sa may Dumaguete Pala-Pala. So, order tayo ng seafood platter nila. Imagine, this one is good for 2, pero mukhang parang good for 4 na siya. And ang presyo nito is nasa 569, parang ganun. Basta less than 600 pesos. Meron na siyang clams, meron na rin siyang crab, meron siyang scallops, and meron na ring shrimp. So, budol fight tayo for tonight. Paano namin ito uubusin? Tulong! So, kain na tayo, Ka-Wonder. So, taste test na tayo. Tikman natin muna yung this one. This one is scallops. In fairness, fresh yung kanilang scallops. Tapos yung yung sauce nila is para siyang medyo sweet, nasa sweet side. Sarap. Tapos isang flavor lang siya lahat. Tikman naman natin yung kanilang shrimp. Parang ulo lang shrimp ko. Fairness, fresh yung kanilang shrimp. Alam niyo kung bakit? Kasi mabilis siyang natatanggal yung balat. Ganyan yung indication niya. Meron din naman yun. Ang sarap. In fairness, sa presyo niya, 596 pesos. Pwede na to. Actually, ang dami na nung seafood. Meron silang ino-offer na solo order, which is 299. Pero same set lang, pero mas konti lang yung serving. Pero at least, di ba, meron silang good for one person. Ito naman, clams, Ka-Wonder. Ngayon, ang laki oh. Hindi siya kalaki. O, diba? Para may reference kayo. Ano ba kainin? Gusto ko mainit yung kanin. Perfect. So, kain na muna tayo, Ka-Wonder. Ka-Wonder, total bill is 631. 596 yung platter na good for 2. Tapos, Mountain Dew. Kaya, naging 631. So, for me, sobrang siya, sulit siya, masarap. Naubos namin. And siguro gutom lang din kami. Pero, recommended ko siya and babalikan ko siya pag nandito ako sa Dumaguete. So, try nyo yan dito sa may Dumaguete Pala-Pala pag nag-crave kayo ng seafood. Actually, nakita ko doon. Pakita ko. Here, Ka-Wonder. Tignan nyo. Fresh talaga yung mga luto nila. Ayan, iba't ibang klase ng seafood. Ayan, scallops, ito clams, ito squid, ano ba to? Crab and shrimp. Ka-Wonder, so sa Boulevard area kasing kinainan natin. And napansin ko ito, Boulevard na to. Meaning ito yung parang tambayan nila or plaza nila dito. Ang daming mga recreational
activities and also maliwanag kaya marami ring nakatambay. Ang saya naman dito. So yan, dagat na yan dyan. So hinahanap lang natin yung may I love Dumaguete na sign kasi magpapapicture tayo. Pero nakakatuwa na ang daming ilaw, kaya ang dami ring nakatambay. Tapos parang safe na safe talaga sila. Nasasarap ng simoy ng hangin dito na tambay habang ngayon may dagat dyan sa part na yan. Ganda. 'Di ba? Pag gusto niyo medyo malamig, punta kayo dito medyo pag dinner ganyan. After nyo kumain, perfect maglakad-lakad dito sa may boulevard nila. And ito yung mga restaurants nila na nandito along the boulevard. Casablanca, ang dami nyo rin pwedeng makakainan. And ka-wonder, ito na siya. I love Dumaguete. Laki ng sign, maganda mag-picture dito. Lalo na pag siguro, pwede kayo dito umaga, pumunta rin. Pero maganda rin naman siya sa gabi, ang colorful niya. I love Dumaguete! Good morning mga ka-wonder! And ang sarap na naging tulog natin. So time check, it's 8:43. Kaya nagpahinga na lang din talaga tayo. In-extend natin ng medyo konti yung ating tulog. Kasi nga, ang haba nung naging biyahe natin kahapon, from Pangasinan pa tayo. Tapos from Manila papunta dito sa Dumaguete. Tapos nag-tour tayo kaagad. 'Di ba? So talagang in-extend talaga namin yung pahinga namin. Anyway, nandito tayo sa may common area kasi hostel to ka-wonder. Ang maganda dito sa hostel na napagstayan natin is ang daming mga puno na nandito. Tapos may tambayan pa dyan. Doon may swing pa doon. Tapos dito sa area na to. Ayan. Ay, hello po. And may second floor din sila. Ang ganito. Tayo natin pakita ko yung dito sa area na to. And dito yung common area or common comfort room ng mga mag-hostel dito. Tapos tingnan mo to. Look at this. Ang ganda, di ba? Deconstructed siya. May mga parang bricks, ganyan yung design niya. Tapos tingnan niyo sa second floor. Oh, di ba? Tapos ito yung lobby nila. Ito yung lobby. Hindi ko ito napakita kahapon eh. Meron silang parang water dito. And ito yung lobby. Ganda, di ba? Tapos ito restaurant nila yan. Ayan, doon tayo nakastay. Doon sa part na yan doon. So ngayon is breakfast muna tayo. And ikot sa around the boulevard. Tapos mag-check out na ng 11. So sasama ko naman kayo ka-wonder. Yes! Kasakay na tayo ng motor. Ayan, maganda yung napagstayan nating hotel kasi malapit siya sa lahat. Hindi naman siya sobrang malapit, pero accessible siya sa mga kainan, ganyan. Pero ang pinaka-best way, lagi kong sasabihin to sa inyo kapag pupunta kayo dito sa Dumaguete or anywhere dito sa may Philippines actually, napansin ko, is mag-rent ng motor kasi mas makakatipid kayo, lalo na kapag gusto nyo mag-DIY. Pero kung ayaw nyo namang may stress, pwede kayong mag-book na lang ng mga private tours, mga ganyan. Meron naman sila dito yung mga parang nag-rent ng mga trike, ganyan ka-wonder. Tapos, babayaran nyo sila. Yun yung mga napapanood ko sa mga ibang vlogs, mga travel guides. Pero tayo, DIY para control natin yung time. Tapos, pwede tayong pumunta kung saan-saan, di ba? So, buti na lang yung kasama ko marunong din mag-drive. Pero kung hindi siya marunong mag-drive ako, nagda-drive din naman ako ka-wonder. Di ba, pag nagsosolo tayo, like yung sa Sagada, nakamotor lang din naman tayo. So, pakita ko sa inyo yung mga iba't ibang nakikita ko dito sa ngayon. Ayan. So, I think ito na yung Silliman University. Yung isa sa pinakasikat na university dito sa Dumaguete. Oo, tama na. Ayun o, Silliman University. So, it's Monday today, kaya busy-busy ang mga tao. Mga pumapasok sa school, sa work. Yan, at least nagkakaroon kayo ng glimpse ng itsura ng Dumaguete habang nagda-drive tayo. Ay, ang ganda naman nito. Meron silang open ground. Ayan, Silliman University pa rin yan. Ito na ata yung parang downtown nila or bayan nila. So, wonder, andito na tayo sa napin natin. Pinin ko lang is painitan sa Dumaguete. So, palengke pala talaga siya. So, hindi lang kainan. Andito rin yung palengke nila. Ayan o, nagbibenta sila ng mga iba't ibang makikita dito. May mga pagkain, prutas, and
ito na siya. Nakikita natin na painitan. So, dito tayo magbe-breakfast. So, dito po yung pupunta yung mga lokal, tsaka pati mga, ano din, mga, okay, mga turista. Tingnan nyo. Dito dapat pala kami nag-park. Ayan, may entrance sila. Tapos dito may parking din. Okay. So, dito na siya ka-wonder itsura niya. Open siya ng 4 a.m. hanggang 10 a.m. So, may 1 hour pa naman tayo. Ayan. Kayo na lang pipili kasi almost pare-parehas naman sila ng ino-offer dito. Hanap na lang tayo ng medyo matataypan natin. Parang okay dito kay Lourdes. Ito, si Laidas. Ito nakita ko to medyo sikat to ka-wonder. Sir, photo, sir. Good boss. Ayan, hanggang doon pa pala. Ang haba rin pala. So, dito tayo kay Teresa Ruales Painitan. So, yan yung mga menu nila. Pero mas papakita ko ng mas malapitan. Ayan, meron silang mga drinks starting from 40. 25 pesos pala. Tapos, meron silang ito, bubud menu. Ayan. Tapos, meron din silang mga bread. Ayan. Tapos, ito yung mga puto menu nila. Ate, ano yung mga bestseller niyo po dito na dapat i-try? Ay, yung tatlong toppings. Bali, itong puto with chocolate, peanut, and condensed. Sige, isa po nun. Though ka-wonder, pag hindi naman kayo fan ng mga kunwari yung matatamis, meron naman silang ino-offer dito. Like yung ginagawa ni ate na tinapay with mga egg, ham, ganyan. Yun, nilalagyan na nila ng... Ano yung hinalo mo dito, ate? Natin po, condensed at saka peanut butter po. Ay, ano po yung puti? Itong kanin? Sticky rice po. Ay, sticky rice. Sige po. Puto po ang tawag namin. Sige po. Salamat po. Wonder, try na natin yung kanilang sticky rice with... Actually, yung sticky rice daw, ang pangalan niya, puto. Tinatawag nilang puto. Pero malagkit lang din naman siya. Tapos, meron siyang chocolate, may condensed, and meron siyang peanut butter sa ibabaw. Try ko na lang ihalo mismo. Lahat-lahat. This one is, I think, 30. Magkano 20? 25 pesos. 25 pesos siya. Grabe. Parang ano, sabi mo pagkain ng bata. Pero, for me, para siyang, parang ano, bumabalik ako, parang ano, di ba matanda naman na tayo. Pero, para akong bumalik sa bata na nung nag-uulam pa ako ng kanin, tapos nilalagyan ko ng Milo, ganun, or milk, ganyan. Pero medyo ang interesting dito is meron siyang peanut butter. Alam niyo, akala ko, sobrang tamis niya. Parang ano naman, nababalanse naman siya nung, ano nila, yung malagkit nila or yung puto. Siguro yung puto nila, yung pagkakaluto nila, medyo nilagyan nila ng konting asin. Hindi ko lang sure. Medyo balanse naman. Ngayon, tura niya. May puti siya. Diba? Bakit listo kapag nandito kayo sa Dumaguete, dapat dumaan talaga kayo dito. Dami ng turista eh. Medyo late na nga tayo. Cup. Tapos, umorder din tayo ng kanilang maling and egg. This one is 46. Para siyang pandesal na merong egg tsaka may maling. Ano siya? In fairness, totoong mahalin siya pala. Kaya medyo mahal. 46 pesos. Kasi yung coffee nila, 40 pesos. Medyo parang ano, hindi ko nalalasahan yung kape. Oh. Bumili naman tayo ngayon ng budbud. Hindi ko alam kung ano yung budbud. Pero by the look of it is para siyang sticky rice din. Na binalot sa saging. Dahon ng saging. Tapos chocolate budbud yung binili natin. 15 pesos, dalawa. Parang siyang suman. Ayan. Oo nga. Parang siyang suman. Na may twist kasi may chocolate. Parang okay na ako dito.
sausaw sa dito, asukal. Mas masarap siya. Ilagay ako ng asukal. Tignan natin. Nalala ko talaga yung pagkabata ko dito. Stop. Wonder, just 1 to 2 minute drive from dun sa may painitan. Actually, pwede nyo naman lakarin. Is dito sa may St. Catherine of Alexandria. So, it's a church dito sa may Dumaguete. Based sa research ko, St. Catherine of Alexandria is the oldest and the most important Catholic church in Dumaguete. So, dito rin daw yung Cathedral of the Roman Catholic Diocese of Dumaguete. So, sobrang tagal na talaga nito. Originally built nung 1776. So, pasok tayo. So, ito yung mass schedule nila. Screenshot nila kung gusto nyo magsimba dito. Dito lang tayo sa bandang labas kasi naka-shorts ako, ka-wonder. Bawal pumasok. So, dito lang tayo. Ka-wonder, so ngayon naman is nandito tayo sa may Rizal Boulevard. So, kagabi, napakita ko sa inyo to. Pero ngayon, pakita ko siya ng araw. Oh, this is the Rizal Boulevard. So, yung nakikita nyo yan, port na yan. So, sa gabi dito, ang ganda ka-wonder. Kung napanood nyo yung kagabing video natin. So, pupunta lang tayo dito sa may I Love Dumaguete sign. Magpapapicture naman tayo ng daytime. Ito na siya ka-wonder, I Love Dumaguete, Province of Negros Oriental. So kapag naghahanap kayo ng sign na parang magpapagpicturan sa Dumaguete, dito kayo pumunta sa may boulevard. Ito na siya ka-wonder, port na yan. Ito yung port of Dumaguete. Diyan tayo sasakay mamaya pag pupunta tayo ng Siquijor. Ayun, Montenegro, meron ding Ocean Jet. And ganito siya kahalawak. Hanggang doon, ginawa nila ng magandang lakaran, pathway. Tapos ang ganda niyan sa gabi, doon punta kayo dito. Maglakad-lakad kayo sa gabi, pero wag sa ganitong oras kasi sobrang init. Tapos nadaanan din pala natin yung Starbucks na sikat doon sa may boulevard. Ayan o, ganda. I love Dumaguete. In fairness, gusto ko ang Dumaguete. Gusto ko yung vibe nila. Ang daming masasarap na kainan. Tapos, marami na rin namang mapupuntahan dito. So, hindi lang siya stop. Pag pupunta kayo sa Siquijor, mag-overnight din kayo dito or mag-stay kayo ng ilang araw. Hi, ka-wonder! So, it's our last meal here in Dumaguete before tayo pumunta ng Siquijor. So, time check, it's 11:15. Andito tayo sa may Adamo. So, 11 a.m. sila nag-start. Tawag dito, nirecommend to ng isang lokal na taga dito, syempre local nga si Patrick. Ayan, thanks kay Patrick sa pag-recommend ng Adamo, and check ko online, ang daming reviews nito and masarap nga daw yung food nila. So, ito yung menu nila. So, may mga salad sila, may solo and sharing, 325. Meron din silang vegetarian para sa mga vegetarian, and may pasta and bread and meat. Tapos, meron din silang mga entries, chicken, ganyan. Ito yung bestseller nila. Nakikita ko lagi. Chicken and gravy, 375. And pork nila, nasa 405. Tapos, ganito yung tsura. Meron na siyang picture dito. Tapos, nakita ko rin, masarap din daw yung kanilang, chicken and steam buns. Tapos, meron din silang mga fish and beef. Tapos ito naman yung dessert and mga non-alcoholic drinks nila. Wonder, andito na yung food natin. This is their famous chicken and gravy. Grabe, big serving pala sila. Actually, itong isang order nila, parang good for 2 na. Ang dami. Tapos ito yung beef shank nila. Grabe, ang lalaki ng serving pala. So, kain na muna tayo. Tignan nyo naman kung gaano karami. Grabe. So, meron siyang gravy. Tayo natin ibuhos. Oh! Tikman muna natin yung half. Itadakimasu. Thank you, Lord, for the food. Tikman natin yung chicken nila. Ano siya? Kaya yung suran. Okay. Grabe.
Mapaparize ka talaga dito. Mm. Meron din ako natikman na parang medyo chewy. Mushroom pala siya. Ang ingat. So, nilagyan ko siya ng gravy ka-wonder. Tikman natin siya with the rice. Kailangan mo ng service. Ang sarap. Hindi siya sobrang maalat eh. Kasi di ba usually yung gravy parang maalat siya. Pero ito hindi. Tikman natin yung kanila. Meron pa siyang tomato on the side. Sinabay siya sa pag-grill. Pero grabe ang sarap nito. Tapos ang dami ng rice. Yun yung nakita ko, ang dami ng rice. Sarap. Grabe. Huwag niyong palampasin na hindi kumain dito. Ang sarap ng chicken and gravy nila. Sarap. Grabe. So, tikman naman natin yung beef shank. So, isang malaking ano siya. Para siya yung sa bulalo. Tapos, meron siyang mashed potato. And, meron siyang parang mga peas. Hindi siya green peas eh. Or ano ba yung garban something. Ko sure. Ang lambot ng beef nila. Grabe. Hindi siya sa maalat na side. Pero kailangan mo siyang partneran ng kanin ka-wonder. Hindi siya pwedeng walang kanin. Kasi ang sarap niya. Meron lang kasamang plain rice to. In fairness, ang laki rin nito. Kung kunwari medyo mahina kayong kumain talaga. I think good for 2 na siya. Kung mahinang-mahina, siguro good for 3 extra rice na lang kayo. The best. Total bill, 935. Grabe, big serving. May take-out pa kami. Di namin naubos kasi ang dami talaga. So, kain kayo dito sa may Adamo, dito sa may Dumaguete. Grabe. What a last meal here in Dumaguete. Sobrang na-enjoy ko yung last meal natin. So, punta na tayo ng hotel, tapos punta tayo ng port punta na tayo ng Siquijor. Hi ka-wonder! So ngayon naman sa part ng video na ito, i-share ko yung mga nagastos natin for 2 days and 1 night sa Dumaguete. So una, accommodation. So nagstay tayo sa Flying Fish Hostel for 1 night. Nabook natin ng 1,062 pesos. Good for 2 persons na yon. For transportation naman, grab bike from airport Sibulan ng Dumaguete to our hostel, which is 101 pesos. Motorcycle rental for 24 hours, so that is 500 pesos. Tapos yung gas, 200 pesos. Tapos yung grab trike naman natin from hostel papuntang port ng Dumaguete. Food naman, so mga nagastos natin sa pagkain, una sa Buglas Isla Cafe, 1,052 pesos. Dumaguete Pala-Pala, yung dinner natin na seafood, 631 pesos. Painitan, 115 pesos. Ito yung breakfast natin. And lunch natin, Adamo, 935 pesos. So ito naman yung mga paid attractions natin or yung mga pinuntahan natin sa Dumaguete. Pulang Bato Falls for 2 persons, 200 pesos. Entrance fee doon is 100. Forest Camp for 2 persons, 400 pesos. Tapos, ito yung mga pinuntahan naman natin na free yung attraction. So, Sulphur Vents, Mango Ranch, Silliman University, St. Catherine Alexandria Cathedral, Rizal Boulevard, Dumaguete Boulevard sign, and ito na. Yan ang lahat ng mga napuntahan natin. So, yung total expenses natin is 5,297 pesos. So, estimated divided by 2, 2,649 pesos. Pero hindi pa kasama dito yung flight ka-wonder. Kasi iba-iba siya. Depende siya talaga sa
pinanggalingan nyo and also yung season, ganyan, or weekend, or kapag holiday. Pero yung nabook natin round trip flight natin is nasa 4,000 plus pesos per person. So, hindi ko na siya isasama kasi depende talaga siya. So, di ba, for me, yung nagastos natin na around 2,000 plus per person is sobrang sulit na. And mas nakatipid ako dito kasi nga, may kasama tayo. Eh, imagine nyo na lang kapag ako lang to, ako rin magbabayad ng hotel, yung food wala akong ka-share. So, depende rin talaga yung magiging budget nyo. At least nagkaroon po kayo ng idea kung magkano yung budget nyo pag gusto nyo pumunta ng Dumaguete. Syempre, pag mas marahaba yung araw, depende, hahaba din. Mas magiging mahal siya kasi yung for food nyo, ano pa ba, transpo, hotel, ayan, depende talaga siya sa inyo. At least, ngayon, this time, meron na nakapag-stay tayo sa Dumaguete. Na-in love ako sa Dumaguete. Na-enjoy ko yung mga food nila. Ano ba? Akala ko kasi nung una, nagsisituloy ako nung una ko punta dito sa Dumaguete tsaka sa may Siquijor is mas okay na ano lang talaga, daanan lang yung Dumaguete. Di ba? At least ngayon na-experience natin ang Dumaguete. Sobrang babait din ng mga tao. Kaya thank you po sa lahat ng mga nakita natin, nakasalumuhan natin sa Dumaguete, and natuwa talaga ako sa mga napuntahan natin. So kung naghanap ka ng next destination mo, make sure na isama mo ang Dumaguete sa next mong travel bucket list. So ang other na ibang tao, pumupunta sila sa Dumaguete, parang ang pinupuntahan nila is yung Apo Reef or yung Apo Island, wherein ang ganda talaga daw, marine protected yung kanilang mga, yung maganda dun mag-free dive kapag vibe nyo yung mga ganun. Day trip from dun sa Dumaguete City, ginagawa nila yun. So, yun yung other option na pwede nyo gawin. And also, syempre, Siquijor, di ba? Yun na yung kung saan nandito tayo ngayon. Which is, yun na yung next vlog natin, Ka-Wonder. Siquijor Travel Vlog. So, panoodin nyo na lang yung next part ng video na to. Ka-Wonder, maraming salamat po sa panonood. Kung nag-enjoy ka sa video na to, make sure to hit that like button and also comment kayo kung may mga suggestions, recommendations po kayo, or anything na gusto nyo malaman. So, comment nyo din kung taga saan po kayo at anong oras nyo napapanood para i-shoutout ko kayo sa mga next na vlogs natin. And also, Ka-Wonder, subscribe ka na rin sa channel natin kung naghahanap po kayo ng mga travel vlogs and mga travel guides. So, this is Wonder J saying bye-bye mga Ka-Wonder, and let's see you po sa Siquijor vlog or other vlogs natin. Bye-bye! Find a way back home. We were the restless ones.